So, kilala niyo na ako. Yung orientation nandun ba kayo? Last time? Eh, ako ba? Hindi, kasi. Wala din ako. Sabi na din ako ng plano. Tulad ngayon, sa next Monday, orientation daw kayo? Yes. Wala din ako. Alam niyo kung bakit? Kasi may full-time mga staff. So, hindi ako makaka-attend sa mga orientation. So, 5 days ako sa hospital, 2 days ako sa school. Last sem, yung tanongin nila. 6 days na ako dito. Tapos 5 days ako. Ano yun? Sabi ko nga sa third year, gusto nila ako maging scout sa ibang site. Tutugtugin mo muna ng 1 day. Para 8 days kayo. Isa sa... Marami kasi no-choice ako. Madami kasi kayo, and madami yung third year. So dati kasi kaya kong mag-accommodate na mga third year kasi dati isang pinalitan nila isang section na. Ngayon kasi parang kaparehasan sa inyo. Binigyan pa ako ng isang subject. Tuwing Monday and Wednesday. Lecture. Kasi 6 hours ko pa sa lab. Ginawa ko Thursday, Friday. 6 days ako nandito. So, pinafix ko na lang sa hospital yung time ko. 6 to 2 ako doon. Tapos dito, tuwing Monday, 3 to 6 ako. Bigyan na siya niya sir. Tignan ko, kasi last sem, kinaya ko naman yung 7 days a week na pasok. Tignan ko naman, pag pinagtagal ko, Wala naman time for family. tignan ko yung limit ko. So, yan. So, magpapakilala ako sa inyo. Kasi di na, wala din naman ako last time. Wala din ako sa Monday. Ayun na. Let's go. Isa na lang. Naligaw po ako. Ito na ikaw. Hindi bumarap ito. Wala ko, naligaw ko papasok. Ayun. Parents, ayun ang so graduated ako dito, 2018. So 10 years ago, ganyan din ako. way back 2015, second year din ako. Ngayon, 2025. So, dito ako nang galing. So, pumasa din ako ng board exam 2018. So, graduation namin is June, board exam namin July. Alam nyo, paano? So, habang nag-internship kami, nag-review na sabay-sabay. So, kaya minsan, sa review center, na-absent kami kasi nagpa-practice kami ng graduation. Yung graduation din namin, ma-absent din kami sa review center. Kasi syempre, kailangan mag-attend ng graduation. So, may mga na-miss kami ng mga subject. Pero yun, kinaya naman dito. O kayo kaya nyo din. Ganun naman sa akin. Dad, nilagay nyo sa December. Dati kasi July, tas once a year. So ngayon, nasa December na. Kaya nyo. Ano lang naman, ilang years lang naman yung bakit. So yun, currently taking ako ng masters dito. Every Sunday ako nag-masters. So, matatapos na ako this December. So yung mga trainings ko yan. So recently nag-train ako sa PNRI about environmental radioactivity
monitoring. So, nag-complete kami ng radioactivity sa water, sa air, sa soil. Wala lang, so wala. Kasi ano eh, tawag dito. Nagpasa na ako na ano kasi video yung nakita ko. Then tapos related din naman sa atin kaso undan din na ako, malayo. So more on ano kasi sila dun eh, more on environment radiation. Alam niyo ba yung sumabot sa Fukushima? Na-detect nila dito. Na-detect nila dito. Malayo. Fukushima 2011 lang sa Japan, di ba yung sumabot? So na-detect yun dito, meron tayong ano dyan, pang-detect dito. Nasa Panay. So yun, may mga nalaman ako mga gusto ko paano mag-complete ng radioactivity. Saan pa ba? So yung may training ako na ano, RPO, Radiation Protection Officer, 2024. Radiation Protection Officer ako din sa hospital, tsaka dito. So itong facility natin, ako nag-handle. So ako yung X-ray laboratory coordinator. Kaya nung nag-CTP kayo, nandito ako dito. Sino pa ba ibang kasama? SEPI, di ba? Pumunta ako sa SEPI last time. Sa Lucena. Nag-lecture ako dito. So yun, work history na. So, syempre, 2018, nag-clinic lang ako mga 4 months. Tapos nag-St. Luke's ako ng 2019. 1 year. Tapos after nun, ay St. Luke's ko pala sa nuclear medicine ako nalagay. So, gumagamit ako ng SPEC, tsaka PET scan, tsaka bone scan. After nun yun, full-time ako dito sa WCC 2020. Tagal na pala ng 2020. Full-time, bumalik ako dito ng full-time ako. Tapos yun nga, sabi nga sa akin ng ano, yung nag-estudyante ko ng 2020. Nag-board exam siya ng 2024. Sabi nga niya, sir, di mo kasi mga ano, yung mga lecture nga doon na binigay ko ng 2020 sa board exam. Natuwa naman ako kasi pumasa siya sa mga lectures na binigay. So I hope kayo din, no? Huwag ka mag-delete na kayo ng board exam. Pumasa din ka ba? One take lang. Aba, so nag-work din ako ngayon sa Metro Antipolo Hospital. Sa may Masina. Yung malaki hospital ko sa Masina. So CT scan technologist ako. So nasi-CT scan. Kaya yun, schedule ko doon lagi na ngayon SEM 6 to 2. So, mas kailangan kasi nila ng CT scan tech sa umaga din. Kasi usually mga schedule natin sa CT scan is 8 p.m. no? Onward. Mas madaming pasyente sa umaga kaysa sa hapon. Pero 24 hours yung CT scan namin. Malaking tanong? Malaking tanong, sir, paano yung CT scan tech? Wala. Gusto nila maging X-ray tech? Ano yan sir? May million mo ba? Hindi. Depende sa facility or hospital. Sila mag-a-assign sa'yo. O kaya, applyan mo. Minsan naghahanap sila ng may experience. Minsan hindi. Kahit ano lang sir, kahit nga nakapagtapos ka ng RT, pwede ka mag-apply kahit sa CT scan. Oo, basta naghahanap sila ng ano, willing to be trained. Kasi doon ako i-train eh. Pero minsan naghahanap sila ng ano na, may slick experience. So kapag na-chapahan yung naghahanap ng walang experience, yun, apply ko. So 2021, nandun na ako, grab na yan. 2025. Kaya kapag may mga ano tayo, may mga activity, wala ko dito. Kasi nasa hospital. Sige, magpakilala mo na kayo. Pangalan, tapos sa nakatira din, bakit ka nag-grad?
My name is Enric Matita Painaga po. I'm from Tecasilang Quezon City. Bakit po natin? Hindi ko po siya choice ng mirante. Patently or economically po. But yung mama ko, yung dati ako, since wala naman po mag-education sa college na Hello everyone, I'm Ronald Bautista po. I'm from Marikina. I'm Ronald Bautista po. I'm from Marikina. Why Rante po kasi binigyan lang po ng opportunity sa mga. Actually, ABM stand po talaga ako dito. Hirap yan, galing ka sa EPO. Ngayon po, nagka-interest lang po nila. Yun lang. Thank you. Ang grabe kami doon po, bago po nag-grab, like ano po, nakita po ng over ng mga akin. Sagot po ako. Ito nakita mo? Ay, ito yung machine. Hello everyone, I am Carmen Acosta. I'm from Timor-Leste. I live in Manila, Spain. Why I choose RATEC? Because I want to know program about RATEC and I want to help others. So, do you speak Tagalog? Understand? Just a little bit. Just a little bit. Do you know Delisha Suarez? Yes, She can speak Tagalog. Are you related with Delisha? yeah, just friend. Just Friends. best friend. Thank you. I'm Ayam Tolentino from Antipolo City, and why RadTech? RadTech is my second choice po, since gusto ko rin naman pong mag-med field in case na hindi ko po nakuha yung first choice of course ko. And then, RadTech po kasi is inintroduce po sa akin ng mother ko. So parang medyo na-thrill po akong alamin since medyo techie na po tayo today sa Philippines. Hi everyone, I'm Kian Ashley Kumantao. I am from QC Canonas, General. And why I chose Ratic is sinuggest ko sa akin ang family members ko na taga US because they're also from nursing and doctors. I'm Ray Melton po. 19 years old sa taga-Green Park. In-perfect na Pasig. Pasig. Tapos sa akin, why Rante po kasi family ko po. Puro nasa 20 na. Sir, good afternoon mga taga-Phoenix sa City. Kami kayo na yan sa Central City. Tapos Kasi sa Tagas Iyo, sa may kakaalam. sa Brockhead. Sa Wairante kasi nga po, gusto ng parents. Hindi mo gusto. Sakto lang. Then, in-explain ko sa akin. Kaya, hi sir, I'm Lu Ariana Nolasco. Ako yung nakasama ko sa city. Ano po, I'm originally Ay, from... pasyente nun. Original po from Ilocos, pero nag-doon po ako sa Maynila Town. I chose Rafi po kasi curious po ako bakit pinatapos ng medical energy sa Rafi po. I'm ABC General po. I begin to be CB and viral din po. YWCC muna, layo ng tagal. Niyumak naman. Ito po yung tanong ko lang mga yun. Kasi mo alam na may project sa luma. And viral din po. Ako po talaga work sa medical field since na-inspire po sa ate ko. Yes na po. Good afternoon po, I'm Raj Arvin Merta po from Cayetano. Pinili ko po yung natin kasi mas marami po opportunity and dito po sa Philippines example. Hi po, I'm Maria Cassidy Mania. I live in Quezon City. Actually, nag-research lang po ako
course na may politics, substance, and policy. Good afternoon, sir. I'm Shirley Colisas from Quezon City. And napili ko natin kasi mas marami daw opportunity and doon ko lang nakikita yung sarili ko. Sir, I'm Tisha May. I live in Quiapo. Nag-grad So, ako. dito, yung mga school doon na sumuli. Pangat daw po sa AU. Sa AU pa, Sabi po, pinsan pang bakit nurse. mo? Pangat daw po system, tsaka yung mga po. Kinukuha pa naman ako. Ayaw ka na. Kinukuha ko doon eh. Nag-grad po ako kasi po ito po yung gusto na ko ng mother family ko. Bakit? Parang daw po siya. Hi, I'm Ashley Supporta Sena from Maynila. I just graduated from Master of Angel Face. Alam mo po, nakatira po sa Palasa. Kaya po ako nag-dante sa kaya na po Good afternoon, I'm Colleen Ildefonso and I'm from Antipolo City. I chose Radtech as my program because it's the one that stands out to me among all the medical courses po. And in terms of the courses po. Good afternoon, sir. I'm Angelina from Taytanian and I chose Radtech kasi may initiate sa akin ng kuya ko. Ano yung kuya mo? Asan yung kuya mo? Ano ba? Hindi, wala siya. Anything related sa hindi siya nag-aaral. Okay lang. Never lang. Tapos yun po, sinerge ko po siya. Then, natukaw din po yung attention. Yun, nagustuhan ko na din po siya. Good afternoon, sir. Random Velasquez po. Random naman. From Pateros po. Malayo. Okay, malayo po din. Bakit? May schools ka na. Sa UMOC po, sir. Nursing po yung choice ko, pero hindi po ako nasa medical. Di ba pwede yun? Ano ka ng ibang course tapos mag-shift ka na ng pagkakas? Ay, bawal. Bawal? Bawal. Kung kuha na lang yun yung loob mo yun. May mga choices po siya. Bali, 2 courses po pwede mong pilihan. Pag hindi ka po, pag mataas po kasi kailangang average para sa nursing. Pero sa ibang program po, may sakto lang. Tapos, why I chose Radtech po kasi gusto ko mag-work sa Children's Hospital po. Saan? Sa Pasig Children's? Kahit saan. Kasi malaya gusto ko po talaga sa Lalo din sa Pasig. Tapos po, so sabi ko po, mag-take po ako kahit anong course po na related po sa med. And yung Radtech po talaga. Thank you po. Good afternoon, sir. My name is Martisha Rebello. I'm from Kaitarzan. And I chose Radtech po kasi when I was in senior high, it gained my interest po. That's why I took it. So, isa lang yung nagsabi na no? Doktora, no? Isa lang. Tapos madami nagsabi na choice ng magulang or something. Influence, no? Relatives. So, sana magustuhan niyo tong course na. So, naka-enjoy naman siya din. May board exam, of course. Hindi, mahihirapan kayo kung hindi niyo gusto yung course niyo, no? So, kailangan gusto niyo. Dahil, 250,000 daw ang sahod ko niya. Sa Qatar. Tapos ang price daw, 360,000. Saan pa kayo? Sabi sa akin na yung kanina yung mga students na may mga kamag-anak sa abroad. No? Ilang years lang na kayo mag-aaral eh. Second year na kayo, third year. Saglit lang. Gano'n kinikita mo, sir? Hindi. Pag pumunta ako doon. Malapit na ako umalis. Nagpaplano din ako umalis. So, kaya nagkuha ako na experience na matagal sa CT scan. Kapag nasa ibang bansa na ako, mataas yung sahod ko as CT scan technologist. So, mataas din naman ang sahod ng Radtech as X-ray technologist. Pero mas mataas yung
pag CT scan technologist, no? Mas taas ang salary mo. Yun nga, sabi kanina, 200,000, 255,000 per month. Minsan, free pa yung accommodation and food, lalo na sa Middle East. So, maging inspiration mo yun. Kailangan natin yung mga saglit lang naman yun, ilang years na kayo mag-aaral, pero lifetime kapalit, di ba? Lifetime, malaki sahod. Konting sacrifice lang yun. Tignan nyo nga yung COVID, no? 5 years na pala nakalipas, parang dumaan lang. Ganun lang kabilis yung ano yun. Bilis lang. So, kailangan makapasa kayo ng board exam. Pagkapasa ng board exam, experience kayo 2 to 3 years dito sa Pilipinas, then special modalities na lang din. Sa taas ng sahod. X-rays, okay din naman. So, syempre kung nag-aim kayo, yung mataas na rin. Hindi tayo sa ano. So, any idea about principles of imaging or tinatawag natin imaging principle? Anyway, tanong ko lang pala. Anong sabi sa inyo ng mga third year sa akin? Balita. White daw. Kaya yun. Ano pa? Nakalito ka daw magpa-quiz. Nakalito. Tapos sabi nila yung contra daw mahirap. Kaya may naka-95, may naka-90, plus 2. 10 yung naka-90. Tapos 80 markings. So pinakamababa yata na 60. Number 100. So yun. Sino may friend dito sa ano? Sa third year? Ikaw lang? So totoo yun, lagi ako nagpapaquiz. So nagpapaquiz ako, pagpasok nyo, may quiz agad. So masasanay kayo mag-quiz. Bakit? No? Kasi saan ba kayo papunta? So ang aim nyo is to take the board exam, di ba? So dito pa lang, trained na kayo sa quizzes. So quizzes ko is multiple choice. 1 to 10, multiple choice, 10 minutes. So, unti-unti kayo. Yung mga students ko last time, sila na mismo nag-aanap, sir, walang quiz. Sige, wala muna. Kapag sila na mismo yung nag-aanap sa akin, di ba? So, na-enjoy nyo din yun, no? Any idea about principles of imaging? Walang nag-background check ng subject? Wala. Idea lang. Imaging nakalagay. Ano kaya yun? Idea. So ito yung mga concepts natin sa imaging. Mga kailangan natin to consider when taking x-rays. Siyempre, kailangan natin mag-produce ng optimal images, no? Kasi babasahin yun ng mga doctors. So, sa atin nakasalalay yung x-ray images ni patient. So, yan, alam mo na yan. WCC mission patient. Basta, kabsaduhin na lang pagka tinanong kayo sa labas. Kailangan sasagot nyo. So, ito na lang, college vision. So, college vision natin is, we are the home of globally competitive radiologic technologists who are creative, value-driven, and best in the world. So, tingin nyo totoo to. So, tingin nyo. Yes. Yes. Oo. Kasi, yung mga hire sa akin na year is nasa UK, nasa Dubai. So yung classmate ko nasa Dubai na. Kasi nag-Dubai siya agad. Yun. So globally competitive talaga yung mga graduates dito. Madami na. And also yung mga nasa government hospitals. No? Yung mga big government hospitals, nandun yung mga graduates natin like Amang Rodriguez. Yan, East Avenue Medical Center.
sa malalaking hospitals, no? Katulad ng mga St. Luke's, nag-admit sila. Ayun ako, nanggaling ako sa St. Luke's, no? So natanggap ako, agad ako sa St. Luke's. Parang ano lang yung months. Siyempre, nag-experience muna ako sa clinic, then tsaka ako nagkasa sa St. Luke's. So college tuition, no? So we are committed to be the best in the field of radiologic technology by providing quality innovative education, integrating up-to-date clinical approach, no? So kaya yung ano natin, machine natin dito is updated talaga, no? Ito na mismo yung ginagamit sa hospital. No, kung ano yung nandun sa hospital, same with this, no? Sa laboratory natin. Mas maganda pa nga ito eh. So, mas up-to-date yan, no? And, ayun nga, up-to-date clinical approach. So, kapag ako nagtuturo, lagi kong correlated sa clinical approach, no? So, lagi akong practical. So, pinukwento ko kung paano yung nangyayari sa hospital, kung paano natin ma-apply yung hospital setting yung mga pinag-aaralan natin, no? So, sabi dito, through stakeholders collaboration and founded with Christian values. So, hanggang CL6 kayo. Di ba? Hanggang CL6. So, hindi naman tayo pwedeng mag-handle ng patients without values. Kahit moral values, kailangan natin, di ba? So, we need moral values. Hindi naman pwede, yan ka na, excited na dyan. So, basta mo lang siyang pinalipag yung pasyente mo. Tapos, for chest x-ray, tapos, dinihin ko lang ganun yung dictate, di ba? Lahat naman kayo ng chest x-ray, no? Ginanon mo lang, tayo ko yun. Yung malalim, tigil. Hindi naman pwede yung ganun. So, we need to have a moral values, no? So, tulad na ito, with, ano pa? Christian values. So, patingin ako ng reg form. Reg form. Doon sa ano? COR. Sa out. COR. Screenshot nyo na lang. Ayun na, screenshot ko. Kahit ito order, zoom in na lang. Ba't sa iba sa inyo naka-post ko na? Sabad na mo. Nakapangapon. Zoom nyo sa arm. Thank you.
Ganito, Okay, may ano ko dito, may house rules tayo. So, kailangan complete uniform. Wala nang pasaway sa inyo. So, yun lang, 30 minutes is absent. Okay lang yan dito kayo kasi considered as absent. Pero na lang kung may valid reason, no? May letter from parents. So, 15 minutes considered as late. No? Then, yun nga, ang quiz natin dito is starts 4:10, no? So, darating kayo dito ng 4, ang quiz nyo is will start at 4:10. Tapos 10 minutes yung quiz. So, quizzes natin should take inside lang sa classroom, no? Hindi tayo pwede sa labas. So, if dumating kayo ng 4:15, so may 5 minutes pa kayo mag-quiz. So, di ko record if yung quiz is nasa labas tinig. Dito lang yan. So, 10 minutes. From 4:10, mag-end siya ng 4:20. So, absenteeism naman natin, 3 consecutive late equals to 1 absent. So, 3 consecutive absent naman is, yun na, questionable siya. So, kakausapin namin, baka kausapin kayo din, sasabihin ko na, or kakausapin ko muna kayo. Bakit ba kayo hindi pumapasok? Ang problema ba kayo? So, require ko kayo ng notebook, no? Kausapin nyo na lang yung isang, color tint kaya tayo isa eh. Kung anong kulay ng notebook nyo. A4 dapat na. Yung malaki. Kasi doon na din kayo masusulat nung kay Sir Jomar. Sa unahan yung kay Sir Jomar, sa akin yung sa likod. Ako kasi, graded yung notes. So, panghatak nyo yun. Ano ba sabi nila paano ako mag-grade? Mababa? Taas daw. Ano yan? Dapat mataas So, yun. Kasi, nagpapaquiz ako na pinakamadami ko na yung 5 quizzes per term. So, yan. So, percentage natin, 60% yung passing. So, paano kunin yung 60%? So, raw score divided by total score times 60 plus 40. For example, nag-quiz kayo, 7 out of 10. So, i-compute nyo. 7 divided by 10 times 60 plus 40. So, yan. 82 yung grade nyo sa quiz. Pag makakuha kayo ng 7, plus 6 is equals to 75. So, yun. So, yun. Average of 5 quizzes. No? So, yun yung pinakamadaming quiz natin. Every meeting, may quiz. Before mag-start ng class. So yun, class standing. Ano ba yung nilalaman ng class standing natin? Nandun yung attendance, recitation, seat work, assignment, plus yung prelim exam nyo, divided by 3. So yun yung grade nyo sa prelim, or midterm, or finals. Para makuha naman yung final grade natin, pwede yung midterm final divided by 3. So yun yung final grades nyo. Siyempre, hindi yun natatapos dito, no? Yung lecture plus lab, divided by 3. Kaya kung mababa kayo sa lecture, mababa din kayo sa lab. Wala na.
Sino yung professor niya? Galing niya. So yun. Bali, sinusundan ko naman yung lecture ni Sir Jomar, no? Kung ano yung, lecture niya, yun yung laboratory natin. Or nagsusupplement ako ng lectures, no? After nung quiz, so, nag-lecture ako. Supplemental. Or kung may gusto kayong ipa-explain, hindi nyo naintindihan dun sa lecture, pwede naman i-discuss. No? For further explanation. Ayan. Ano yung expectations nyo sa subject natin ngayon? Mahirap. Mahirap? Tingnan nyo. Ayaw. Kaya yan. Magkang sahod-sahod eh. Wala lang yun eh. Isang taong ka lang ito, paldo ka na. Baway ka na kagad. Ibahay ka na. Ayun, kaya pagbutihan niyo yung kanina. So, ano yung imaging principle natin? So, yung imaging principle natin, ito yung concepts, relationships with MAS, SIT, no? KVT, makapag-produce tayo ng optimal image. No? So, this subject is designed to equip students with foundational knowledge and practical skills needed to produce high-quality radiographs. No? So, dito natin malalaman pag malapit ba yung X-ray tube, mataas ba yung radiation, pagka mataas ba yung MAS, sunod ba yung natin, yung film. Diba? So, dito tayo nagtitimpla. Sabi nga nila, yung raw text is nagpipindot-pindot pa, diba? Hindi nila alam, pipindot-pindot lang tayo. Factor tayo, no? Totoo yun. Pero syempre, before tayo mag-X-ray, so, we make sure that we have the proper technical factors. Diba? So, for chest X-ray, ano ba gusto natin makita doon? Soft tissues, air, yung organs natin. So, mataas na KVP and mababang MAS. So, kapag ka sa thoracic cage naman or yung ribs natin, so, we are using high MAS and low KVP. Kasi, mas ma-visualize natin yung bones with high MAS. So, for high KVP, for visualization of soft tissues and organs. So, yun yung difference, di ba? So, pag nakita niyo yung doctor's request for chest X-ray, so, alam na natin yung technical factors na gagamitin natin, di ba? So, for example, yung patient natin is hypersthenic. Ano yung hypersthenic? Ano ba anatomy? Asthenic. Sthenic. Wala. Ano ba anatomy? Diba? Sthenic is normal patient. Yung normal size. So, hypersthenic yung mas mataba. Tapos yung so, kapag hypersthenic, yung medyo mataba. No? So, yung patient natin is hypersthenic. So, we have the, yung normal range natin ng KVP and MAS, i-increase na lang natin. No? So, tingin nyo kung bakit? Para mahilas. Kasi yung pants, nag-go-avail din sa radiation. Kasi kapag ka-high density yung patient, ano yan, ina-absorb lang nung body yung radiation. So, hindi nakaka-penetrate yung X-rays to imaging plate natin, no? So, we need to increase the KVP and MAS. Sabay. Pero pwede din KVP lang. Depende, no? So, mag-increase tayo ng technical factor to compensate. Kaso, anong sunod na mataas? If we increase the technical factors,
ano pa yung mag-increase? Yung radiation exposure ng patient, no? So, kasama na yun. Wala tayong magagawa doon. Inherent na yun. Kasi if you don't increase the technical factors, wala tayong may receive na radiation output, no, from the patient. So, i-absorb lang siya ng body. So, pag i-absorb siya ng body, ano makuha natin? Hilaw. Di ba? Dito, underexposed. So, kulang yung exposure niya, kulang yung radiation quantity na dumating dun sa ano natin. So, mag-increase tayo na ng MAS, no? MAS is equal to radiation quantity. So, pag nag-increase tayo ng MAS, increase radiation quantity. So, yun, yung mga relationships. So, yun yung topics natin dito. Paano mag-produce ng optimal image. Kasi yung optimal image, yun yung kailangan ng doktor, di ba? So, paano siya matadiagnose ng maayos if sunog yung x-ray natin, if overexposed x-rays, di ba? So, wala na makikita yung doktor doon. So, underexposed x-ray din, wala din makikita yung doktor. So, possible for repeat x-ray patient. Eh, pinauwi mo na. Hindi mo muna chinik, ay, hilaw. So, kaya pa nag-x-ray tayo, kailangan natin antayin muna. No? Double check natin yung x-rays natin. So, if ganon, ulitin na lang natin. Kaso nga, iwasan natin na paulit-ulit. Kaya kailangan, one shot lang tayo. No? Alam natin yung technical factors na gagamitin per procedure or per anatomy. No? So, yun. So, yung lecture niya is 2 units, focuses on theoretical principles, no? So, yung relationships between distance, MAS, KVP, or MA and time, no? So, if we increase the MAS, increases the radiation quantity. If we increases the KVP, we increase the radiation penetrability, no? So, KVP is equals to radiation penetrability. So, if mataas ang KVP natin, mataas ang pag-penetrate niya ng radiation. Ano ba? So, radiation quality is equals to radiation penetrability. Si KVP, siya din yung radiation quality. Isa lang sila. So, yan. Laboratory is 1 unit. 1 unit ng subject natin. Provides hands-on experience with imaging equipment. So, we will be using this kapag yung subject na, yung topic natin is need na gumamit ng X-ray tube. So, usually, ang mga activity ko is for comparison. Napapakita ko kayo ng images, then, situation na kung anong gagawin nyo, no? If increase MAS, increase KVP, no? Depends dun sa question. So, kailangan malaman nyo muna yung relationships, no? For example, if you need to x-rays femur, saan ba yung femur nyo? Thigh, femur, ito. So, anong i-increase nyo dyan? MAS, KVP. MAS, di ba? For clarity ng bone, di ba? Makita natin kung may fracture. No? Kasi if you increase the KVP, wala tayo makikita. For soft tissue kasi yung KVP, no? So, if yung patient is may, dito, meron siyang tusok dito, mga tusok siya. So, kailangan natin increase si KVP. Makita natin yung kung gaano kalalim yung tusok. No? If doon nakafocus yung natin, request ni doctor. Pero kung fractures na maliliit, no, kailangan high MAS and low KVP, no. Yung mga hairline fractures, mas makikita natin yun sa high MAS. So, yan. Key learning outcomes natin. So, by the end of this subject, kayo, students, will be able to evaluate and apply technique factors to ensure diagnostic image quality. So, ma-apply natin yung proper
technical factors na if asthenic, hypersthenic, diba? Depends on the patient and situation. Diba? So sa tingin nyo, lahat naman kayo, di ba, na chest x-ray? So sa tingin nyo, bakit pag chest x-ray kayo nakatalikod? May relationship ko. Sa tingin nyo, bakit chest x-ray? Galit sa'yo yung blood tech, face the wall. Ayaw ka makita, face the wall. Anong bakit? Sa tingin nyo? Basta lang kayo pinapayo dyan. Idea, any idea? Ano pa? Tingin nyo, bakit? Tsaka bakit nakalayo yung x-ray tube? Napansin nyo, di ba? Nakalayo yung x-ray tube. Bakit? Tep ko lang ka lang. Hindi sir, Pwede. para mabilis siya ma-punta yung x-ray. Parang kahit sa positions, nakahiga na lang siya. Kaya malayo yung x-ray tube dun sa x-ray. Hindi, bakit malayo siya dun sa pasyente? For example, kung nasa x-ray kayo, bakit malayo yung ano? Exposure sa Ano ba? Ano yan? So siya po nagsabi na ano daw, mas dense daw po yung harap natin kaysa po sa likod. So mas madaling kuhanan po yung likod natin. Ano pa? Idea lang naman. Yun yung idea nyo. Sige, ano pa? Kasi wala naman tayong idea eh. Basta lang pinatayo doon eh, no? Tapos pinagnan ng malalim. Point downwards. Tapos nakalimutan na alam. Hindi na yung point downwards. Tingin nyo ba? So, may relationship kasi siya sa anatomy natin, no? So, saan ba nakalalagay yung heart natin? Anteriorly, di ba? Nasa harapan. So, kapag dinikit natin yung dibdib natin doon, so mas nakadikit yung heart natin doon sa imaging plate, no? So, mas tuloy yung size ng heart. No? Hindi siya magnified. O, ito naman, bakit malayo yung x-ray tube? Kasi yung visibility sa mga nila po gusto makita. Kunyari pag gusto makita yung buong chest, tataas ng Hindi, ba't malayo? Ano malayo? Hindi mo pa na-changes x-ray, saka tayo kayo nun. Mas malayo. Bakit? May relationship yung distance, di ba? Distance, yes. So, ganun. So, isang factor, talaga, yung pinaka-factor talaga dyan is yung ano, yung pangalan ko? So, kasi yung x-ray natin, parang like din yung mag-behave, no? Same lang yun. Tutok ko dito. So, tignan nyo, malaki yung kamay ko. Eh, pagka malayo, tapos dinikit natin. So, yung ano natin is, true size yung image natin, lalong-lalo na kapag yung chest x-ray natin. Kaya, nakadikit na yung chest natin, tapos, may distance pa tayo na 72 inches. No? So, yung heart natin is normal, yung size niya. So, dito nalalaman if may cardiomegaly yung patients, di ba? So, kung normal size yung heart. So, nakaka-apekto din yan. Tapos, pagka sinabi kapag nag-increase tayo ng distance dito sa imaging natin, ano mangyayari sa image natin? Lumalaki without changing the distance naman nung source natin, di ba? So, lumalaki siya. Lumalaki. Pag nilapit mo to, mas lumalaki. Pag nilapit mo yan, hindi eh. Kaso, yung ano natin, masasali yung radiation. Kaya mas maganda, mas taas. So, ito yung mga na-expect natin na
mga radiation, ano natin, no? Dito sa lab. So, yung mga relationships, yung sample yun, di ba? Kasi yung x-rays natin, same siya mag-behave dun sa light. Diba? So, pinaka-best example natin sa mga distance. Magnification, di ba? Dapat pa para sa RT, So, yun. May relationship din yan sa radiation, no? So, if malapit yung distance natin, ano yung radiation quantity? Mataas o baba? Mataas din, di ba? So, mababa yung SID, ibig sabihin nilapit mo, mataas yung radiation quantity. Di ba? Kasi mas na-absorb lahat, diretso din sa pasyente yung ano, radiation, di ba? So, kapag nilayo mo naman, decrease yung radiation. Di ba? So, more on relationships and concepts dito. Kaya nga dapat mas nauna yung field screen natin sa dark room. Kasi paano mo maintindihan kung overexposed, overdeveloped, di ba? So, itatry ko na mag-lecture ng konting sa dark room, no? Para malalaman natin kung sunog, ilaw, di ba? So, anong i-increase natin para malabas yung buto, para malabas yung mga organs, ang gagawin natin. Ito ba? Yun na nakalagay dito. Analyze relationship between exposure factors like ABP, MES, distance, no? Hindi naman yan basta-basta lang, ay, nilayo ni sir. Basta lang nilayo. May ibig sabihin yan, di ba? Kaya natin nilalagay yun. Hindi lang basta nilayo ng RADTEC yun. Hindi lang niya in-explain, di ba? Pero, meron siyang relationship dun sa lalabas ng image dun sa radiograph, di ba? So, syempre, kailangan optimal yung factor na pipiliin natin. So, nagtataka tayo kahit mataba yung pasyente, bakit nababasahan ng images? Kasi nga, ina-adjust yung technical factors. So, nagbabawas naman tayo ng technical factors. So, yun, dapat maintindihan nyo yung so, cleaning images for geometric detail, visibility, and distortion. So, yun din iniiwasan natin yung motions, no? So, kaya nagbibigay tayo ng instructions na huwag gagalaw, di ba? So, hinga ng malalim, plus hold, no? So, kapag hinold natin yung breath, ano yun, may air dito sa lungs na kailangan natin makita. Then, prevent din natin yung motion. Diba? So, hindi ka gumagalaw kasi hindi ka humihinga. Diba? Ayan. So, kapag hindi tayo nag-clear instruction, so, gumagalaw si patient. Diba? So, hindi natin makaka-capture yung x-rays. So, hindi yun basa-basa lang sinabi ng RADTEC. No? So, may purpose yun. Kung bakit, yun. May nagsabi din na less patient interaction daw sa atin. Sa tingin nyo? Hindi po. Yes? Hindi po. Hindi. Diba? Kasi kayo, magpapa-x-ray kayo. Kung ibang part ng katawan, mas matagal, diba? Depende sa part. Lalo na pag CT scan, matagal. Yung patient interaction natin, simula sa pagtanggap sa reception, pag-schedule, kausap natin yung pasyente. Hanggang sa paggawa ng x-ray, kausap natin sila. Hanggang sa pagkuha nila ng resulta, tayo pa din. Diba? So, madami tayong patient interaction. Kayo ba, magpapa-x-ray ba kayo? Higa ba kayo sa CT scan na hindi kayo komportable dun sa RADTEC? Na parang nakakaano humiga. Kailangan, bilang isang RADTEC, diba? Na-explain natin sa kanila yung procedure para maging comfortable sila sa scan. Diba? Kaya may subject kayo, patient care, diba? Ibig sabihin nun, mag-handle talaga kayo ng patients. Pero unlike nurses, sila kasi handle talaga. So sa atin, come and go. Pero matagal yung interaction. Unlike sa medtech na mabilis. Ang mga medtech, nakakulong lang sa lab. Yes. Tayo kasi, Nakakulong sa iPhone. nasa x-ray tayo. Yung pasyente ang dumadating. Diba? So, more patient interaction sa atin. More patient care. So,
Mga pasyente naman, iba-ibang klase yan, di ba? Depende sa sakit. So, depende sa sakit yung paano natin sila i-approach. So, ano pa? Understand the role of beam-limiting devices, di ba? So, ano examples ng beam-limiting devices natin? Filtration. Meron kang filtration sa loob. Collimation. So, alam mo yung collimation? Yung itong ginagalaw, so lumiliit yung beam, di ba? Tapos lumalaki. Yan yung collimation, no? So, kapag in-increase natin yung collimation, alam niyo scattered radiation? So, kapag in-increase natin yung collimation, nililitan natin ganun, yung radiation dose ba natin, scattered, tataas, bababa. Nag-focus ka lang dun, for example, dito sa wrist. Pinocus ko lang yung wrist dito. Ano yung scattered radiation is? Bababa, no? So, maganda yung image quality natin. Kasi scattered radiation, nakakadagdag sila sa pag-degrade ng image natin. So, papangit yung image natin kapag may scattered radiation. Kakan siya ng noise. Alam niyo naman yung noise sa image, di ba? So, sa atin, madali na lang natin maintindihan yung mga noise. Ano pa ba? Spatial resolution. Alam niyo ba yun yung mga nag-edit ng picture dyan? Diba? Diba? Wala pa. Sige, yung resolution, alam niyo? So, yun. Importante yung resolution kasi sa atin. No? Kasi yung image na yun, isip yung binabasa ng doktor, kailangan maganda yung resolution. Walang motion, artifacts. So, yun, relationship niya, ano? So, kapag in-increase natin yung collimation, nililitan natin yung field, yung collimation, di ba, lumiit. Ay, lumaki yung collimation, ibig sabihin, lumalang. Yung field size natin, lumaki, lumiit. Yung field size, lumiit, di ba? Galing sa ganun na malaki, tapos kinolimate natin, lumiit. Di ba? So, anong relationship ni, ano? Yung field size kay collimation? Inversely proportional, di ba? So, baliktaran sila. So, si radiation dose naman kay patient, tumaas mo ba? Kasi nag-collimate ka lang, ito lang yung x-ray mo. Tumaas mo ba? Bumaba, di ba? Kasi, nag-collimate lang tayo, wala tayong scattered radiation. So, decrease, patient radiation dose. So, ganun. Ito yung subject natin na yan, about relationships. No? So, konektado yan na. So, MES, KDT, so depende. For example, yung chest niya, yung kanina sinabi ko, gusto niyo makita yung thoracic cage, yung ribs, no? So, para mapalabas niyo yung ribs, magkaiba yung technical factor niya kay chest x-ray. No? Kasi kay chest x-ray, gusto natin makita is yung soft tissues, yung lungs and air. And ang technical factor ka ng pang thoracic cage. Sunog yung x-ray natin, di ba? Hindi natin nakita yung mga soft tissues, di ba? Kasi yung factor ng thoracic cage, pang bones, di ba? Mataas yung MAS natin. So, kailangan kasi mataas yung MAS para kitang-kita natin yung bones, no? So, pag mababa yung MAS, hindi kita yung bones, mas kita yung soft tissue. So, yun. Dati, ginawa yun ng ka-work ko, no? Sabi na, okay na yan. Binago lang yan, di ba? Kapag nag-i-edit, hinihila baba lang para dumiwanag. Pag nag-i-edit ng image. Sabi niya, okay na yan, hindi na tayo palit ng technical factor. Eh, technical factor nun, pang chest lang. So, soft tissue. Ginawa niya, initiman niya lang ng konti. Tapos nalaman ng radiologist, sino nag-x-ray na ito? Bakit hindi nagpalit ng technical factor from chest x-ray to thoracic cage, di ba? Kasi kahit itiman mo yun, hindi mo pa rin makikita yung mga fractures nun. Kahit maliliit. Kaya kailangan, magpapalit tayo ng technical factors. No? So yun, napagalitan siya. So kailangan makalam tayo sa ganun. No? Kahit, wag mo nang galawin yung natin, yung imaging plate. Pagpalitan lang tayo ng technical factor, taasan na lang natin. Diba? Kasi hindi natin makikita yung fractures ko. So
So, pagagalitan lang ka. So, about naman sa, about naman sa activities natin dito. Di ba, si Sir Jomar is yung lecture nyo, tapos ako yung lab. So, sa laboratory natin is, nagbibigay ako ng activities. So, ayan. Ito na, pinagko-compare natin yung mga image. Sunog ba to? Ano bang gagawin natin kapag dumating yung pasyente, gusto makita ng doktor yung fracture, high MES ba, low KVP, no? So, mga ganong scenario. Pero yun, kapag nagpa-activity naman ako, individual, tapos may group activity. No? So, dun sa individual, syempre, sasagot kayo kung anong reflection nyo, pagkakaintindi nyo dun sa procedure, bakit yun yung sagot nyo. Then after that, kasama naman yung mga ka-groupmates nyo. Mag-report ulit kayo as a group. No? So, para mas maintindihan nyo, for example, kulang pala yung pagkaintindi mo, tutulungan ka ng groupmates mo, di ba? Mas ipapolish yung gawa nyo. Diba? So, sabi sa akin ng mga third year ngayon, mas effective daw yung ganun. Kasi mas naiintindihan daw nila yung mga topics. No? Kasi nga, from point of view mo, then sa point of view ng iba. Diba? So, hindi naman tayo matututo ng tayo lang. No? Yun yung gusto ko matutunan nyo, yung collaboration sa mga classmates nyo. Kailangan sabay-sabay kayo matututo. Diba? Yun yung goal natin dito. Ano pa ba? So kasi kapag nasa work na tayo, work environment na tayo, hindi naman tayo mag-isa lang, diba? So may mga kasama tayo ng rad text din. So dito pa lang, matuto na kayong makisama. Diba? Kung paano mag-voice out, paano yung ano natin, paano tayo tumanggap ng criticism, kung mali ba yung sagot natin, diba? Kung tama. So doon natin matitesting yung sarili natin. Para paglabas natin sa work na, diba, marunong tayo makisama sa ibang tao. Kasi ganun talaga sa work. No? Pero alam mo, work from home ka, diba? Kasi yung work natin kasi, talaga may radiologist, may rad tech, halo-halo tayo doon, diba? So, ganun yung ginagawa ko dito, no? Sa mga students. Para matuto din kayo makipag-collaborations, di ba? Makipag-usap. Yung iba kasi mahihain. Hindi mo ako wala. So, gusto ko yun. Makipag-usap kayo sa mga classmates nyo. Yung mga ideas nyo, mag-exchange kayo ng ideas. So, di naman porket alam mo na lahat. Alam mo na lahat, di ba? May mga bagay pa tayo hindi natin alam. So, malay may alam pala niya. Kailangan mo, di ba? Kasi alam mo din, kailangan din yun. So, yun yung ano ko. Kaya may group activity din. Ito ba? So, yun. Kasi, for example, sa hospital setting, nagbasa si Doc ng x-ray. No? Pagkabasa nito, so, tinype na ni Doc yung results. Tapos, dinouble check mo, kinapi-paste mo na dun sa official result. So, ang gagawin mo ngayon, kita mo ay walang mali. So, ang gagawin mo, ipapabasa mo yun sa kasama mo. Ipapa-double check natin kung may mali pa dun sa ginawa mo. Para yung diagnosis natin or yung result is accurate. Diba? So, yun yung goal natin dito. No? So, matuto kayo lahat. I-apply natin kung ano yung nasa hospital. I-apply din natin dito. Para pagka-graduate nyo, diba? Marunong kayo. Hindi lang sa theoretical, pati sa skills, di ba? Kung paano kayo mag-adapt. Kasi yung ano ngayon, labanan ngayon, adaptability. Yung iba, hindi na nila kaya mag-adapt, nag-resign. Diba? Depende pa din sa facility. Hindi na kaya makisama. Yung iba, nalileft out. Kasi hindi siya sanay. Kapag sanay na kayo makipag-collaborate, makipag-teamwork. Kasi sa radiology department, team tayo dun eh. Diba? Isang department yun, isang team. So, isang goal. Diba? Ang goal natin is makapag-produce ng optimal image, makapag-release ng results on time, di ba? Walang problema yung mga pasyente. Diba? Mabilis yung x-ray, mabilis yung result. Walang problem. So, si patient, babalik. Diba? Kasi nga, magkakasundo lahat ng tao. Kung may mga tao din naman na ayaw nila ng interaction, di ba? Hindi natin may iwasan yan. So, kung ganun ka klaseng tao, makisama ka na lang sa work.
Diba? So after nung collaboration nyo, mag-checking, diba? Maging professional lang. Then after nun, kung ayaw mo kausap, diba? Diba? At least yung work natin is, hindi siya na-interrupt. Diba? Yun yung importante. Yung goal. Yung common goal is to, dito naman kung i-apply natin sa school, common goal natin is to learn. Diba? So, kailangan natin matuto lahat, sabay-sabay. Walang may iiwan. Pero kasi yun eh. Kaya tinanong ko din yung mga third year kung effective ba yung ganong approach sa kanila, lalo na sa lab. Ano sabi nila? Sino nakakausap ng third year? Ano sabi nila? Sa lab activities namin? Marami daw. Madami. So, tapos? Yun lang, sir. Yun lang. Nasabi niyo. Madami siya, paulit-ulit, pero natatandaan nyo, di ba? Ang importante kasi, maintindihan nyo, understanding, no? Kasi kapag memorizing lang, pasok dito, labas dito. Kung hindi nyo na-understand, maintindihan yung mga concepts natin, wala lang yun. So, gusto ko dito, maintindihan nyo. Kasi once na maintindihan nyo yun, tas may notes pa kayo, syempre, hindi naman tayo perfect eh. Malilimutan natin yun. Pero once na naintindihan natin, tapos nagbukas tayo ng notes, pasok agad yun, di ba? Kaya nag-require din ako ng notes sa inyo. Kasi nangyari din sa akin yun dati. Yun nga, di ba, crunch time na kami. Board exam agad. Di ba? Tapos, ang pangit pa naman ako dito ng foundation. Wala akong mga notes. So, pagdating doon sa Ready Center, naging learning center siya. Imbis na review na lang, kasi nga wala kaming foundation talaga dito. So, doon ako natuto. So, nag-struggle, tapos natuto na lang din. Kaya dito pa lang kailangan may mga notes na kayo. Tinatago mo yan. Para pagdating nyo ng board exam, bubunutin nyo na lang, di ba? Meron kayong, dadagdagan nyo na lang from Ready Center. Dadagdag na lang kayo ng knowledge. Yun yung gusto kong mangyari sa inyo. Makapag-produce ng top-notcher or makapasa lahat, no? Kahit walang top-notcher, basta lahat kayo makapasa sabay-sabay. Maging 100% yung pasa. So yun. Sana maintindihan nyo yun. Kaya natin. No? Topic natin. So ano na expectation nyo dito sa subject natin? Masaya, sir. Ano pa? Interesting, di ba? Kasi hindi naman basta-basta lalabas sa image yan na wala tayong ginagawa, di ba? Sabi ng mga nurse, pindot-pindot lang tayo. Pindot-pindot lang natin. Hindi sila nagkakamali. Pero gumagamit tayo ng utak, di ba? Yung pindot naman talaga tayo sa technical factors. Pero di kasi nila nakikita na nagko-complete tayo sa utak. Yung mga gagawin natin nasa utak lang. Pindot-pindot lang tayo, kasi pa-pupo, pa-MNMM. Eh wala kaming trabaho eh, tapos na eh. Basta nagawa natin yung trabaho natin, wala tayong pending, kaya nga naman pahinga, di ba? Basta nakaabang lang tayo sa mga padating na patients. Titignan natin dun sa system natin kung may patients pa tayong naabangan. May tanong kayo? Expectations. Tapos na yung subject. Ano yun? Nag-practice na skills sa pag-produce ng mga images. So yun, malalaman nyo na, no? Oo nga, mapapractice nyo nga yung tamang technical factors na gagamitin nyo, di ba? Pagkatapos ng subject natin. For example, mapayat. So, anong gagawin ko ngayon? Anong adjustments na sa technical factor? So, yun, matututunan nyo yun. Diba? Ano bang, relationships nun? Sa radiation exposure, di ba? Naiintindihan nyo yun. Ano pa? Diba? Nakapagtaka kahit mataba, mapayat, same na yung output natin, di ba? Nababasa ng doktor. Ibig sabihin dahil dito sa technical factors na. Ito sa subject natin na imaging principle.
idea pa. Ano pa ang ano nyo? Pero yung practical po pa pa. Practical. So usually, kapag kailangan ng ng x-ray, gagamitin natin. Pero kasi, ang ano natin ito is situational. Kailangan ma-distinguish nyo yung mga images, no? Magbibigay ako ng scenario, for example, yun nga, dadating from ER patient, so, ganito yung nangyari kay patient, anong x-ray ang gagawin natin? Anong technical factors ang gagamitin natin? Para mapalabas natin yung image na yun. No? Optimal image. Tutunan naman sa inyo yung relationship ng MAS, KV2. Ano yung dapat. So kapag alam nyo na yun, doon tayo practical. No? So magpapakita ko ng mga images sa inyo. Isa pa rin. Ano, may tanong pa kayo? Ano? Tingin nyo mahirap? Kakayanin. Kaya nyo yan? Kasi pinito, 155,000 sa akin. Yun yung goal na, diba? Saglit lang naman yung 2 years eh. Hindi nyo alam, 2 years tapos na. Daming shock now. Saglit lang yun. 3 years pa sir. 5 years na. Magkakaroon pa sir, experience. 2 years. Then, yung pag-aaral nyo, mabilis lang. Ang focus nyo muna, huwag nyo muna i-focus yung experience. I-focus nyo muna to. Diba? Pagtas nyo no, yung goal naman na experience, di ba? Hindi naman yung isipin nyo. Isipin nyo lang ngayon kasi yung makagraduate, tsaka mapag-exam. Sir, pagka na sir, paano ba? Banda, doon yung budget. Paano doon lahat? Paano lahat? Minsan nga, unconscious yung pasyente. Opo, ganyan. Tayo nag-aayos. Ay, Or nursing assistant. Kasama yung nursing assistant. Pero kapag yung mga yung mga critical, yung mga naka-intubated, may tupo na dito. Kasi pinapump ng may gano'n. modality din. Kayo na yung magpupunta ng mismo sa... Hindi, dadalhin nila sa atin. Oo, abang lang tayo lahat. May halgrasa kasi parang... Yung portable. Oo, nagdadala din tayo. Minsan kapag hindi kayang dalhin yung pasyente, nagpo-portable x-ray tayo. Dala-dala natin. So yun, i-apply din natin yung concepts natin ng imaging principle ko, di ba? Hindi pwedeng sobrang lapit kasi nga mag-magnify yung image natin, di ba? Kailangan sakto pa din yung distance. Kahit naka-80 siya, sakto pa din yung distance. Kasi pag malapit yun, sobrang magnify, makakatok ka na sa gilid, di ba? Sobrang zoom in. Kailangan, lalayo mo pa din yung i-apply natin yung concepts. So yun. Matututo kayo dito mag-calculate ng technical adjustment, no? Sa distance, sa grid, tsaka yung 15% kVp. So na-testing na namin dito yung 15% kVp. Totoo. Kahit hindi tayo mag-increase ng MAS, pag in-increase natin yung KVP ng 15%, para tayo double ng MAS. May ganun kasi. So, tinesting namin dito. Ito. Kasi yung digital yun. So, kapag nandun tayo sa mga topic na ganun, papakita ko yun. Paano yung mga effects na. Ano yun? So yun kasi cluster 2 to ng board exam. So isa tong core ano ng board exam 3 ng cluster 2, core subject. Kaya pag naintindihan nyo to, easy na lang sa inyo yung cluster 2. Hindi ba, may mga ibang subject. Tingnan nyo yung yung mga third year nyo naka-95, cluster 2 na compre nila. 90. Halo-halo yun, meron siyang imaging principle, tsaka yung sa natin, film screen, no? Sa lab.
So natuto din sila sa akin na kung paano mag-develop manually. Magsawsaw. Tapos mag-mix ng chemical tapos na automatic process. Kapag ako yung lab, dito ako yung professor na sa lab. Tutulong ko sa inyo yun. Next sem yun. Ano sabi? Film screen. Magagamit tayo ng film yun. Matututo kayo kung paano maglagay ng film sa cassette. Yung manual sa... Yung manual. Dapat yun kasi yung una. Yun yung first sem. Ito dapat pang second sem. Nag-survey na ako, nagtanong na ako sa mga kakilala kong RadTech na bagong graduate. Sa school nila yun. First sem talaga yun. Ito yung second sem. Balik ka. Kaya sinabi ko na kay Tinto nung last time, ibalik ka yun. Naman ko, hindi ba din nabalik ka. Kasi yung mga concept doon, yun muna yung kailangan nyo maintindihan bago din. Kaya ginagawa ko, nagle-lecture na lang ako ng konting pakapyaw doon sa film screen. Kasi may hirap talaga ito intindihin. Mas advanced. May subject naman kayo niyan, CRDI. Pero kapag nalaman nyo na yung yung concept talaga ng basic natin sa film, same principle lang yung CRDI. Yung cassette natin dito yung DR, same principle lang. So, ingatan natin ito ha. Bawal tuupuan. Diba? Sa bawal siya upuan, bawal siya tulak-tulak. Siyempre, alagaan natin yung machines natin para magagamit niyo pa in the future. So, yun. May tanong pa kayo? Sir, yung titles mo ito. Ngayon, kaya sinasabi ko sa inyo na kailangan balance natin. Kasi kapag nag-activity tayo, one by one. One by one kayo dito sa unahan. Kaya kailangan balance tayo. Dapat hindi sobra yung kapila, hindi sobra yung isa. Sobrang sa ATP. Ay, sa ATP mo. Sige sir, natapos yung video. Nice kita. Flash! So yun, pwede na kayo mo. Para next week, Peace. Manag-lecture si Sir Joe Marcos yan. Pero, anong color po po? Kahit ito. Fine. Guys, yan. May picnic na. Parang Kaya ako namusulong para yung isa lang yung
Kasi kailangan isa lang yung kulay nyo. Kasi pag nag-check ka ng notebook, pag-libot na Ano daw gusto niyong kulay? Any color basta yellow. Any color basta yellow. Wow. Ano ba? Any choices mo? Purple na lang. Gold. Anong specific? Yellow na lang. Ayaw, yellow ka. Sabi ng tao ko. Guys, pwede lang po lumabas. Sige na, pwede na mo. Hello, si Mindy.
Sir, may tanong lang po. Pwede pang mapalitan ng group? May ano yung biglang schedule ng Lang. schedule po. Schedule saan? Wait lang. Sinabi lang po sa akin eh. Hmm?